Pwede bang magtalaga ng Chief Justice ang isang Pangulo na malapit nang matapos ang termino? O bawal na ba ito dahil sa tinatawag na midnight appointment ban? Ito ang malaking constitutional issue na sinagot ng Korte Suprema sa kasong De Castro versus Judicial and Bar Council na may GR number 191002 and other consolidated cases na promulgated noong March 17, 2010. Ang ruling na ito ay pinagtibay pa ng Korte Suprema sa resolution dated April 20, 2010, kung saan ini-denied with finality ang mga motions for reconsideration. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Philippine Constitution, may tinatawag na midnight appointment ban. Makikita ito sa Section 15 ng Article 7. Ayon sa probisyong ito, 2 buwan bago ang susunod na presidential election at hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulo, ang President o ang Acting President ay hindi dapat gumawa ng appointments. May exceptions lamang para sa temporary appointments sa executive positions kung ang patuloy na vacancy ay makakasama sa public service o maglalagay sa panganib sa public safety. Ang layunin ng rule na ito ay pigilan ng isang papalabas na Pangulo na punuin ang gobyerno ng kanyang appointees bago matapos ang kanyang termino. Pero noong 2010, nagkaroon ng isang malaking katanungan. Sakop ba ng midnight appointment ban ang appointment ng Chief Justice? Dito pumasok ang kaso ni Chief Justice Renato S. Puno. Si Chief Justice Puno ay nakatakdang mag-retire sa May 17, 2010 dahil sa mandatory retirement age. Dahil dito, magkakaroon ng vacancy sa pinakamataas na posisyon sa Supreme Court. Ang problema, ang May 17, 2010 ay pasok sa panahon ng election appointment ban. Kaya ang tanong, pwede bang i-appoint ng papalabas na Pangulo na si President Gloria Macapagal-Arroyo ang susunod na Chief Justice? O dapat bang maghintay na lang sa susunod na Pangulo? Para masagot ito, tiningnan ng Supreme Court ang dalawang mahalagang probisyon ng Constitution. Una, ang Article 7, Section 15. Ito ang midnight appointment ban. Nililimitahan nito ang kapangyarihan ng Pangulo na gumawa ng appointment sa loob ng 2 buwan bago ang presidential election at hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Pangalawa, ang Article 8, Section 4, Paragraph 1. Ayon dito, anumang vacancy sa Supreme Court ay dapat mapunan sa loob ng 90 days mula sa pagkakaroon ng vacancy. Mayroon ding Article 8, Section 9. Ayon naman dito, ang members of the Supreme Court at judges ng lower courts ay ia-appoint ng Pangulo mula sa listahan ng nominees na inihanda ng Judicial and Bar Council o JBC. Kaya ang sentral na issue ay ito. Kapag may vacancy sa Supreme Court, alin ang mananaig? Ang ban sa Article 7, Section 15 o ang 90-day rule sa Article 8, Section 4, Paragraph 1? Sa March 17, 2010 decision, sinabi ng Supreme Court ang midnight appointment ban sa Article 7, Section 15 ay hindi applicable sa appointments sa judiciary, kabilang ang appointment ng Chief Justice. Ayon sa Korte, ang Article 7 ay tungkol sa Executive Department. Samantala, ang appointments sa judiciary ay may sariling specific rules sa Article 8. Sinabi rin ng Korte na kung nais ng framers ng Constitution na isama ang judicial appointments sa midnight appointment ban, maaari sana nila itong malinaw na inilagay sa Article 8. Pero hindi nila ito ginawa. Dahil dito, pinairal ng Supreme Court ang Article 8, Section 4, Paragraph 1 na nagsasabing ang vacancy sa Supreme Court ay dapat punan sa loob ng 90 days.
Ibig sabihin, ayon sa ruling sa De Castro case, may kapangyarihan at tungkulin ang incumbent president na punan ang vacancy sa Supreme Court sa loob ng 90 days kahit ang vacancy ay papasok sa panahon ng election appointment ban. Dahil dito, inutusan ng Supreme Court ang Judicial and Bar Council na ipagpatuloy ang nomination process. Inutusan din ng JBC na ihanda ang shortlist ng nominees para sa Chief Justice at isumite ito sa incumbent president on or before May 17, 2010. Mahalaga po nating tandaan, hindi sinabi ng Supreme Court na ang papalabas na Pangulo ay malaya ng gumawa ng kahit anong appointment sa panahon ng election ban. Ang ruling ay particular sa judicial appointments, lalo na sa vacancy sa Supreme Court, dahil may hiwalay at specific constitutional rules sa Article 8. Pagkatapos ng March 17, 2010 decision, maraming partido ang naghain ng motions for reconsideration. Ang kanilang argumento, malinaw daw ang Article 7, Section 15. Sabi nila, bawal dapat sa papalabas na Pangulo ang gumawa ng appointments sa loob ng election ban period. At kasama daw dito ang appointments sa judiciary. May mga nagsabi rin na dapat sundin ang naunang ruling sa Valenzuela, kung saan sinabi noon na sakop ng midnight appointment ban ang judicial appointments. Pero sa resolution dated April 20, 2010, denied with finality ang motions for reconsideration. Pinanindigan ng Supreme Court ang March 17, 2010 ruling nito. Ayon sa Korte, ang Article 7, Section 15 ay hindi sumasaklaw sa appointment sa judiciary. Binaligtad o inabando na rin ng Supreme Court ang naunang pronouncement sa Valenzuela case, insofar as it applied the midnight appointment ban to judicial appointments. Ano ang mga aral sa kasong ito? Una, hindi lahat ng appointments ng Pangulo ay pare-pareho ang treatment sa ilalim ng Constitution. May rules para sa Executive Department at may specific rules para sa Judiciary. Pangalawa, ang vacancy sa Supreme Court ay may constitutional deadline. Sa ilalim ng Article 8, Section 4, Paragraph 1, kailangang mapunan ang vacancy ng Supreme Court sa loob ng 90 days. Pangatlo, mahalaga ang papel ng Judicial and Bar Council. Hindi basta-basta makakapili ang Pangulo ng kahit sino para sa judiciary. Kailangang manggaling ang appointee sa shortlist na inihanda ng JBC. Pang-apat, ang Supreme Court ay maaaring magbago o mag-abandon ng naunang doctrine kung sa tingin nito ay kailangang itama ang interpretasyon ng Constitution. Yan ang nangyari sa De Castro case pagdating sa naunang Valenzuela Doctrine. Sa madaling salita, sa De Castro versus Judicial and Bar Council, sinabi ng Supreme Court na ang papalabas na Pangulo ay maaaring magtalaga ng Chief Justice kahit nasa panahon ng midnight appointment ban, dahil ang ban sa Article 7, Section 15 ay hindi applicable sa judicial appointments. Pero hindi rin ito general license para gumawa ng lahat ng klase ng appointments. Ang ruling ay particular sa appointments sa judiciary, lalo na sa vacancy sa Supreme Court na kailangang punan sa loob ng 90 days sa ilalim ng Article 8. Kung gusto nyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share, and follow our channel, Attorney Bel Lucila. Dito, ang batas ay hindi lang komplikado. Ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.